Ang masama sa ekonomiya ng Pilipinas ay si BBM at ang kanilang pagkokorap. Nandito tayo ngayon sa Barangay Gabo, Lawag, Ilocos Norte. Magandang tanghali mga kabisdak. Wala po tayo ngayon sa studio, medyo nasa malayong lugar tayo. Pero hindi pa rin po tayo matitinag at titigil sa pagsisiwalat ng mga katotohanan at pagbanat sa mga kawatan sa gobyerno. Lalo na itong si Sandro Marcos na budlat ng mata, bubo pa. Ito, bistado muli si Sandro Marcos sa kanyang flood control ghost projects dyan sa Ilocos Norte. Talagang tama po yung sinabi ni Manong Chavit Singson na pilit po hinahabol ni Sandro Marcos ang proyekto niyang mga multo, pilit binubuhay dyan sa Ilocos. Pero wala, ayaw talaga paawat itong isang DDS vlogger, talagang pinupuntahan yung bawat proyekto ni Sandro Marcos dyan sa Ilocos. Kasi nga, oo nga naman, kung magpaimbestiga ka, unahin mo na ang baluarte. Pero ito, bistado muli ang flood control ghost projects ni Sandro Marcos dyan sa Ilocos Norte. At ito, pag-usapan muli natin itong napakatapang na si Attorney Harold Respicio na isang Ilocano na galit na nga ho dito kay Bongbong Marcos at tinawag niya na makakasama sa ekonomiya si Bongbong Marcos. Kasi ang sabi ni Chucky Claire na umano ang impeachment labang kay Bangag ay makakasama sa ekonomiya. Kaya nga, sagot naman ni Respicio, ang nakakasama sa ekonomiya ay pagmananatili po sa pwesto si Bongbong Marcos. Magandang tanghali po sa atin lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At syempre, wag po ninyo kalimutan lagi ang Berada Aguila. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Suportahan po ninyo at pakidamay na rin po ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Minsan magla-live ako dyan konti. Ngayon sa business ng linggo, kwentuhan lang bago mag-Berada Aguila. Okay, unahin po muna natin itong matapang na si Attorney Harold Respicio, taga Isabela po ito, Ilocano po ito, na nagpa-interview po siya sa Seminay. At mabigat ang kanyang mga binibitawang salita muli laban po kay Bongbong Marcos. At dito po, mapapahiya po dito ang mga gabinete ni Bangag. Dahil nga ho, itong ekonomiya natin sa ating bansa ay bagsak na. Pero pinipilit po nila, maghanap po sila ng masisisi ng dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya at kahirapan ng mga Pilipino. Ito na nga ho nga umuugong, umiinit po ang impeachment labang kay Bongbong Marcos. Ito ay meron silang mga pasakali na pag ini-impeach si Bongbong Marcos ay makasama sa ekonomiya. Sa akin nga ho po, komentaryo ko dyan ay pag manatili po si Bongbong Marcos sa kanyang posisyon sa gobyerno ay talagang makakasama po sa ekonomiya ng ating bansa. Una na riyan, wala na pong direct foreign investors, nagsilayasan na po, ayaw na po mag-invest ng mga foreigner sa atin dahil po sa issue ng flood control. At wala pa rin pong nakakasuhan ng mga malalaking isda. Meron po itong Sibong Rebilla pero hindi yan ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, itong tatlong mga sindikato na ayon kay Manong Chavit, sila ang totoong mastermind. Si Saldico, Martin Romualdez at siyempre si Bongbong Marcos. Hindi po yan mawawala. At ito na nga ho, talagang hindi lang si Bongbong ang may pakana ng lahat, pati yung anak niya, merong mga ghost projects. Pakinggan po natin ang isang Ilocano na galit kay Bangag, gusto ng mga gat na si Attorney Harold Respicio. Ito. Dito po tayo sa naunang, yung tinanggap, huwag tayo sa nauna kasi, di ba, sa tinanggap nila na impeachment complaint sa grounds. Unahin natin, sir, mababaw po ba yung grounds na sinasabi nung final po ni Attorney De Jesus ba yun? Yung respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Ito po yung first grounds po to support his impeachment complaint against the President. Anong masasabi mo, sir? Maayos yung ground na yan. As a matter of fact, baka nasa complaint link namin yung ground na iyan. Abangan ninyo. Pero ang point lang namin is, pabayaan ninyo na ma-discuss natin ang lahat ng grounds at substantive dapat at maayos yung ating complaint na ipa-file. Kaso nga lang, itong complaint na ito ay napaka-iksi. Paano naman tayo makakaasa na paa-andarin yan at bibigyan yan ng panahon? Eh kung napaka-iksi rin lang, wala kang space para magbigay ng maayos na narration of facts, maglagay ng attachment. Siyempre, binibigyan mo lang ng dahilan yung Committee on Justice na i-dismiss yung final mo na complaint. Eh obviously, yun naman ang ginagawa nila para kapag may file at ma-dismiss, hindi na pwedeng mag-file ulit ng susunod na impeachment complaint. Itong impeachment complaint namin, ang gagaling ng mga gumawa. Mali-maleta ang hawak namin kanina para i-file. Bakit hindi ninyo pinatuloy? Dito babagsak si BBM! Oo, at Ang galing. Dito babagsak si BBM. Babagsak ka talaga, bungit. At saka ito, mga kabisnak. Alam mo yung article sa impeachment, yung naunang bogus, okay sana yung una. No? Matibay yan, mabigat. Ang problema nga, kulang sa substance. Walang mga ebidensya, walang dokumento na maayos. Kaya pag binasa yan ng mga buhaya, automatic yan, basura agad. So yung 1-year bar rule, matik po yan. Magamit na gamit ng mga palaka ngayon. Sabi ko nga sa amin, sa Berada Aguila, di ba? Okay ho ito, dahil kita naman po ng buong mundo kung ano po yung ginagawa ng gobyernong Marcos. Na pagkatapos po nila kidnapin si former President Rodrigo Roa Duterte, agad naman ho, nag-press con si Bongbong. Ito lang po ang malinaw dyan. Siyang may pakana ng lahat, siyang may utak ng lahat, ang ginagawa po kay former President Duterte. Kaso ang question, kulang sa substance, kulang sa supporting documents, kulang sa ebidensya. Yun ang tinutukoy ni Attorney Harold Respicio. Okay, tuloy po natin.
for the record, sir, ay sinubukan namin ng SMNA News na kunin po ang pahayag ni dating PCO Secretary, ngayon po ay House Secretary General Sheloy Garapal. Garapal. At sa mga oras na ito ay hindi pa po namin nakukuha. Pero nabasa niyo na po ang aming mensahe para po mabigyan din siya ng patas na panahon na sabihin naman ang panig ng House of Representatives sa mga paksang na ito na napaka-importante, attorney, sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Yun, baka out of the country pa, idol. Kasi sabi nga ni Atty. Topacio kanina, hindi ba't illegal na pumunta sa Taiwan ang mga public officials dahil sa ating One China policy? Isang kalokohan na naman na ginagawa nila ito. It's either illegal na pumunta siya sa Taiwan or hindi totoong pumunta siya sa Taiwan. Hindi natin alam. Opo, sir, ito po. Para sa akin, hindi ho talaga yun pumunta sa Taiwan. Pinapatago po yan ni Bongbong Marcos. Pinapatago po yan ni Palaka. Mayroong One China policy. So bawal ang government official ng Pilipinas na pumunta sa Taiwan. Anong business niya doon? So siguro sa akin lang mahirap naman po magsabi na talagang wala. Ito ay tsorya lang po natin. Mahirap mag-disclose. Pero ang galawan po kasi nila ay galawan ng mga demonyo, galawan ng mga sindikato. So malamang po, hindi po yan pumunta ng Taiwan. So nagkakamali yata yung sinugo ng marka demonyo na sabihin mo nasa Taiwan. Siguro kung Hong Kong pa or something saang lugar, bawal din ba sila pumunta sa Hong Kong? Ban ba ni President Xi Jinping? Dahil galit ang China sa Pilipinas. Talagang ang pwedeng gawin dyan, i-check sa Bureau of Immigration kung may record ba o wala. Kung nakaalis ba itong si Garapal sa bansa sa noong Buwebes. Kasi kung hindi po ito nakaalis, walang record sa Bureau of Immigration, automatic pwede pong kasuhan to si Garapal kasama yung kanyang sugong. Tuloy. Ito pong sinasabi na mag-trigger ng one-year bar rule sa 2027 bilang pong nasa politika din, attorney. Kapag nagtagumpay po ang one-year bar rule at hindi po magkakaroon ng chance to file an impeachment case against the President come 2027, ano po ang kahihinatnan ng kampanya ng administration come 2028 presidential race? Kapag hindi tayo makapagsampa ngayong taon na ito, syempre 2027 na ang next opportunity natin, malapit ng election by that time, baka huli na po ang lahat. Kapag gumagawa po tayo ng tama para ituwid ang lahat ng kamalian Ito sa na yun. gobyerno, wala pong mas magandang panahon kaysa sa panahong ngayon. Kaya hindi pwede nating sabihin na saka na, sa susunod na lang ulit, pagbigyan mo muna yung una, hindi po, dahil karapatan po ito ng taong bayan. Ito po ang totoong boses ng bawat Pilipino dito naka-embody sa impeachment complaint na ito. Kaya bigyan niyo po ng due process, bigyan ninyo ng tenga ang boses ng taong bayan. Huwag niyo silang patahimikin sa unang pagkakataon lamang. Hindi niyo man lang narinig ang kanilang mga argumento. Hindi niyo man lang kami binigyan ng pagkakataon na i-argue ang case namin laban sa presidente sa harap ng taong bayan. Opo, di na ba, sir? Tama ka dyan, Attorney Harold Respicio, late na para sa akin. Masyado ng late kung sakali ay hindi ngayon makapagsampa ng impeachment, tapos 2027 makapagsampa ng impeachment, masyado ng late. Ang mangyayari dyan, yung mga sangkot sa korupsyon, napagtakpan na, tumatakas na itong totoong mga mastermind at makakalimutan na ng taong bayan. Ito na ho talaga kasi mainit na mainit po ngayon, pagpapatagalin pa po yung impeachment laban kay Bongbong Marcos, ay lalo pang lalawak pa ang korupsyon sa bansang ito. Kasi sasabihin mo ng mga sindikato, wala kayong nagagawa, pikat kayo, tuloy pa rin kami sa aming gagawin, magtatakipan pa rin ang mga hinayupak na yan. At maghanap po ng sacrificial lamb, itong si Bongbong Marcos, wala na po. Ngayon, sinong sacrificial lamb nila ngayon? Itong isang si Bong Revilla, talagang nadali po nila yan, nagiging collateral damage. Wala na po sila kasing magawa, kundi merong link kay Bong Revilla. So ngayon, si Bong Revilla na lang yung ilalaglag natin. Kasi ang taong bayan galit na, pero hindi pa rin maluloko at mapaniwala ng gobyernong Marcos ang kanilang mga diversionary tactics. Kasi hindi naman natin gusto ito si Bong, kung may kasalanan, parusahan. Pero itong matunog na pangalan, kagaya po ni Saldico at Martin Romualdez, ano hong mangyayari dito, kakalimutan na lang? Dapat managot po itong si Martin Romualdez dahil nandito sa Pilipinas. Kung si Saldico wala sa Pilipinas, sige, ito nandito si Martin Romualdez, anong gagawin natin? Papatakasin ba natin ito? Nandito si Sandro Marcos, mamaya pag-usapan din natin yung mga flood control ghost niya. Tuloy po. Last year naglabas ng desisyon ang Supreme Court. Laban naman doon sa ginawa na proseso, sinita nila ang House of Representatives doon sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Pag dumakbo kayong Supreme Court, sir, the same pa rin. HRF pa rin ang nai-involve. Anong tingin nyo mangyayari? Hindi natin alam kung anong nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Ang alam lang natin ay mahilig silang gumawa ng kalokohan. Pero Diversionary. please lang, sa pagkakataong ito, sir, pagbigyan nyo siya na yung impeachment complaint laban kay BBM. Hindi pwedeng sunod ang mga ginagawa ninyong kalokohan laban sa taong bayan. Ito na po ang tanging boses ng bawat Pilipino, ng buong Pilipinas. Wala nang iba silang pagkakataon na maayos para idulog ang kanilang mga hinaing, kundi sa pamamagitan lamang ng impeachment complaint na ito na maayos. Bigyan nyo po sila ng pagkakataon at huwag nyo silang pigilan sa una pa lamang. Eksakto. Kasi kung ako sa akin lang kung ang Palasyo di Pulburon, mataas ang kanilang kumpiyansa na hindi ma-impeach si Bangag at walang kasalanan sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa kaliwat kanan, putang ina, wag nyo pong harangan yung impeachment na ito. Wag nyo pong harangin, tanggapin nyo, itakil nyo sa Kongreso. Kung talagang malinis kayong mga hinayupak kayo, kaso nga hindi malinis sila, ang dudumi nila. Kaya talagang gawin nila ang pagharang sa impeachment laban po kay Bongbong Marcos. Kaya nga inunahan na nila Kasi alam nila mayroong impeachable. Lahat po ng articles of impeachment laban kay Bangag. Sira ulo na lang ang mga Pilipino na sasabihin, hindi pwedeng ma-impeach si Bangag. O sige, habang buhay tayo, puro nakangiwi ang tanga. Ito yung isa sa mga nakikita ho natin, natatakot po sila. Yan ang maliwanag. Lalo na
Kagahapon, di ba? Sa press con din nila, anong sabi? Si Saldico ay mag-witness labang kay Bongbong Marcos tungkol po sa corruption issue. Alam mo, sabi ko nga sa akin, napakatibay po itong si na witness itong si Saldico. Unang-una, pinagkakatiwalaan po yan ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez sa loob po ng 3 taon. Pinapaubaya, pinapamamahala ng gobyernong Marcos ang budget ng ating bansa. Dito kay Saldico, General Appropriation Committee Chairman. Sila ang nagbabalangkas dyan, sila ang nagdidipinsa, sila ang nag-allocate ng mga budget sa mga kurakot. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung mayroon mang credible na makapagsabi ng katotohanan kung sino talaga yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, wala na pong iba, kundi itong si Saldico. Kaya napakaganda ho ito. Sana po makuha po ng grupo nila ni Attorney Mike Defensor, Harold Respicio, Attorney Topacio, itong si Saldico kasi mahalaga ho ito. Di ba? Nagtatanong tayo, anong gagawin? Saan pupunta si Saldico? Saan mag-witness? Kasi uhulihin niya naman si Dicato, biasum daw. Kahit biasum mag-testify. Sige, tuloy po natin, Attorney Harold. Attorney, sinabi po ng Bagong Ulit Party Armas, sinabi po ng Malacanang through Yusek Claire Castro na yung impeachment complaint ay masama po sa ekonomiya ng Pilipinas. Ano masasabi po ninyo, sir? Ang masama sa ekonomiya ng Pilipinas ay si BBM at ang kanilang pagkukurap. Sinisinyo pa kami? Hindi pa nga umaandar yung impeachment. Yung impeachment kagad ang may kasalanan. Hindi ba pwedeng ang may kasalanan ay yung korupsyon na ginagawa ninyo na pinamumunuan ng ating presidente? Putangin na, tikler ang bubo mo. Ang galing, sinisisi nyo agad kami. Hindi ba po pwede? Na ang kasalanan na kasama sa ekonomiya, si BBM, ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Pili-pilit kasi nila na bilogin yung mga isip ng mga tao. Ito yung nakikita ko. Gawin nila ang panluloko, pagbibilog sa maraming Pilipino. Kaso mahirapan sila dahil mayroong social media. Merong mga political vloggers, merong ibang mga mainstream media kagaya ng Isiminay na naghahayag ng katotohanan, nag-i-interview sa mga taong kagaya ni Attorney Harold Respicio at nawalang prino sa pagsasabi ng katotohanan. Tika, sino ba ang dapat sisihin natin sa pagbagsak ng ekonomiya? Kanino ba kasalanan ang lahat ng paghina ng piso na kontra dolyar na umaabot na po ng almost 60 pesos hanggang ngayon? Naglalaro pa rin sa almost 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Napakahinang piso sa kasaysayan ng ating bansa. Simula nang nagkaroon tayo ng piso currency, ito po yung pinakamahinang piso laban sa dolyar sa kasaysayan ng ating bansa under Bangag Admin. Kasalanan po ninyo yan. Kasalanan yan ng amo mo, Antikler, na nangangiwi ang panga. Hindi ang kasalanan ng mga taong gustong magsampa ng impeachment sa inyo. Nakakasama po ang pananatili ni Bongbong Marcos bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Pag hindi po ito maagapan, lahat tayo babaon. Tingnan mo, magkano na ba ang utang ng ating bansa? Almost 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. Walang build, walang pandemya, walang proyekto, puro mga multo, puro mga ghost projects. Tingnan mo, grabing utang na yan nakakalula. Kung kay former President Rodrigo Roa Duterte, merong build program, merong pandemya, 6 trillion yung nadagdag na utang. Kasi kung meron kang, ma-justify mo yun kasi nga, pandemya sa buong mundo may COVID. Pero under Marcos admin, 11 trillion yung utang ng Pilipinas kasama ng mga nakaraan, kasama ng Pinoy kay Tatay Digong. Ngayon si Bongbong Marcos, 3 taon pa lang sa pagkapangulo. Magkano na ang utang ng Pilipinas? 18 trillion. Magkano yung nautang na niya? 7 trillion. Anak ng kamote. 7 trillion sa loob lamang ng 3 taon. O paano pa yan? Pag umabot pa ng 2027, 2028, 2026, no? Ano po ang mangyayari sa atin? Ay, tangina, 2026 na pala. Kala ko 2025 pa. Nang inumin mo, BBM. Ano ang mangyayari sa Pilipinas? So 18 trillion utang ng Pilipinas, bago bababa si Bongbong, magiging almost mga 25 trillion yan. Buta, makakabayad pa kaya tayo ng utang sa Pilipinas, ng utang natin? Wala na, bagsak na tayo May mga unprogrammed funds pa, anak ng kamote, almost 1 trillion, 800 billion. Kaya wala nang ibang paraan, kundi ma-impeach ka talagang bangag ka. Tuloy. Attorney, meron ka bang narinig din mula sa panig ng Kamara, sa liderato? Kasi nung naghain ng unang impeachment, yung tinanggap na impeachment complaint, nagsalita agad yung speaker na hindi to usad maliitong mga paratang. Pero dito sa ikalawa at ikatlo, wala pa tayong statement na naririnig. Siguro dahil hindi pa na tinatanggap. Si Speaker ba nagsalita yan? Doon sa yung pinakauna, nabanggit na niya mismo ni Speaker Boji D na naniniwala siyang walang grounds yung mga nabanggit doon sa unang impeachment. Wow, una pa lamang na-reveal na nila yung strategy nila. Una pa lamang sinasabi na nila na walang kwenta yung una na impeachment complaint. All the more reason na dapat tanggapin ninyo yung pangalawa at pangatlong impeachment complaint na ipafile. Dahil hindi nyo tinanggap yung pangalawa at pangatlo, obvious na obvious, yung scheme ninyo at modus ninyo na ang tatanggapin ninyo ay yung complaint na kayo na rin mismo ang nagsasabi na hindi siya aandar at madidismiss kagad. Di ngayon pa lang alam na natin ang playbook ninyo. Huwag na ninyong lokohin ang taong bayan. Tama ka dyan, nahuli dito ni Atty. Harold Respicio. Sa akin lang huli niya kasi nga, bakit meron agad statement itong si Boji D na yung impeachment na nauna ay walang kwenta, basura ho ito. No? Kasi nga alam nila yun. Nagawa-gawa lang nila ito. Ito yung script nila na gusto nilang mangyari. Unahan na yung mga lehitimong magsasampa ng impeachment labang kay Bangag para hindi na madali pa si Bangag.
At itong nauna, yun ang tatanggapin nila sa Lunes po mag-convene at ito malamang ang mapo-forward sa Committee on Justice. So matik na yung one-year bar roll. Putang ina, dapat magsampa rin sila ng kaso sa Supreme Court. Tuloy oh. Opo, and kamusta naman yung ano po? Naging meron ba kayong sariling pagmo-monitor sa 300 mahigit na mga Ito, maganda to. kongresista? Bilang. Ano ba ang sentimiento nila? Kung meron po kayo, kaugnay po dito sa mga nakakausap niyo reporter. Magtiwala ka sa amin, Admar, dahil marami tayong kakampi sa Congress, sa House of Representatives. Hindi lang muna sila nagpapa-expose ngayon dahil dapat sabay-sabay. Ito nga na dapat yung trigger para lumabas silang lahat. Dahil ang dami nating kausap at lahat sila ay susuporta sa atin. At tandaan natin, ang taong bayan, ang buong Pilipinas ay suportado na mapanagot kung sino man ang ulo at pasimuno ng malawakang korupsyon sa ating bansa. At alam yan ng ating mga congressman at obligasyon nila sa kanilang mga constituents na sundin ang damdamin ng mga taong bumoto sa kanila. Hindi nila pwedeng tanggihan kung ano ang sinisigaw ng taong bayan. Opo, lagi nila Alam niyo po, okay rin na yung sagot ni Atty. Harold Respicio kasi nga, ang impeachment, it's a numbers game. Pag ikaw ay wala kang numero, talagang hindi po mai-impeach yung taong sinampahan mo ng impeachment. Pero ito naman, sabi naman ni Atty. Harold Respicio, magtiwala daw tayo sa kanya. So isa lang ang ibig sabihin yan. Marami rin mga kongresista na susuporta na ma-impeach si Bongbong Marcos. Oo nga, kasi talagang tahimik sa ngayon ang mga ibang kongresista. Ang maiingay lang ngayon yung mga taga Quezon ba yun or La Union ba yun, mga kongresista at saka yung Tingog Party List. Yan ang mga maiingay, no? Dumidepinsa kay Bongbong Marcos, sila Bujedi, Sandro Marcos. Pero pag tiningnan po natin sa pangkalahatan, wala 300 plus po yung kongresista. Sino po yung talagang kakampi ni BBM dyan? Ito ang nakikita ko ha. Pag ito masampa yung impeachment talaga, sa Lunes po ito, sa Kongreso, magkakaroon ng talagang matinding talunan ho ito. Maghati-hati ho talaga ang Kongreso, magkaroon ng division. So magiging tatlo ang faction dyan eh. Marcos, mga kaliwa, Dilawan, at sa mga Duterte. Pero ang mga Dilawan, hati din sila. So hindi sila sulit lahat na pabor kay Bongbong Marcos. Kagaya si Dilima. Dilima sila ni Jokno, yung Nakabayan, pabor talaga yan kay Bongbong Marcos, mga kaliwang grupo. Pero nagsasampa sila ng impeachment, kunyari lang yun. Dahil nga, pahiya lang ho sila eh. Dahil ang panawagan ng taong bayan, kailangan managot ang mga kurakot. Ang sabi ng taong bayan, bakit sinampahan po ninyo ng impeachment si Vice President Inday Sara? Yung 120 million yung pinag-usapan, sabi ng COA, unmodified opinion. Pero ito si Bongbong Marcos, trilyon ang pinag-usapan. Hindi kayo nagsampa ng impeachment. Siguro napilitan lang itong mga bayan black magsampa ng impeachment labang kay Bongbong Marcos. Kasi nga ito, maunahan sila ng Duterte allies. So, yun na nga lang, talagang politics badumi. Pero pag sinasabi natin lehitimong mga complainant labang kay Bongbong Marcos para ma-impeach, ito na po yun. Itong grupo nila, Atty. Harold Respicio, Topacio. So talagang mga kalikom po ng pirma sa akin lang nakikita lang ha. Kasi si Vice President Inday Sara, alam naman natin, dinidemoli sa Kongreso, impeach nga nila sa Kongreso. Hindi matinag-tinag, isa lang ang ibig sabihin yan. Malakas si Vice President Inday Sara. Pag ikaw politiko, gusto mong ayaw mong masira ang karera mo sa politiko, ay putsa, talagang kakampi ka dito sa malakas. Ganun naman ang mga politiko. Kung sino yung malakas, doon sila pupunta. Hindi yan kumakampi sa mga mahihina. Kakampi lang ang mga yan kung talagang may prinsipyo. Pero kung mahihina talaga, makikita nila na babagsak kami dito at pag doon kami pupunta, hindi ho talaga sila susuporta. So malamang sa malamang, makakuha po ng tamang pirma, tamang bilang ang impeachment labang kay Bongbong Marcos pag ito natuloy po sa Kongreso. Tuloy po tayo, guys. nilang sinasabi po, attorney, lalo na sa side ng palasyo na matanggap na ang unang impeachment complaint, na dapat daw galangin ang konstitusyon, sumunod sa proseso, sumunod sa due process. Hindi raw totoo na nagtatanim sila ng ebidensya gaya ng mga ipinupukol sa kanila kung doon sa unang impeachment. Sa tingin niyo po ba may tama? Ay, may tama. Easy. I mean, Tama, yung Bangag. nabanggit niya na dapat sundin yung konstitusyon, dumaan sa due process. Nasunod ba yung konstitusyon at due process doon sa paghain ng dalawang impeachment complaint? Look who's talking, sir. Sabihin mo yan sa sarili mo. Dahil ang mga salita ay walang kwenta kapag hindi mo naman ginagawa. Ang tanging may consequence lamang ay ang ating gawa, hindi ang ating salita. Kahit dakdak ka ng dakdak dyan na dapat sundin ang batas at ang konstitusyon, kung bawat hakbang mo naman at galaw ay hindi nagsasang-ayon sa batas at konstitusyon, hindi kami naniniwala sa iyo. Sige nga, patunayan mo na dapat masunod ang batas at ang konstitusyon at ang rules ng House of Representatives. Dapat tanggapin ninyo ang aming impeachment complaint. Ang galing mo, Atty. Harold Respicio. Ito na naman, sunod sa due process, sundin ang konstitusyon. Yung mga taong nagsasabi ng ganyan, na susunod sa batas, sila po yung lumalabag sa batas. Kaya nga wala silang kredibilidad din na magsabi sundin ang konstitusyon. Sila yung utak ng tinatawag na bindalong. Alam na po yan ng taong bayan, putang ina. Katatay Digong, anong ginawa ho nila? Hindi binigyan ng due process. Meron daw warrant of arrest. Agad kinidnap. Hindi pinatikim ng regional trial court na yun ang nakalagay sa batas na dapat yung isang tao na merong ganyang mga warrant of arrest sa ICC ay kailangan idulog muna sa local court. Dipinsahan ang kanyang sarili. Hindi po binigayan ng gobyernong nakangiwi ang panga. May due process ba yan? Ginawa kay Pastor Kibuloy. May due process ba yun? Patay na ng kaso mga almost 5 years ago. Binuhay nila para lang gipitin si Pastor Kibuloy. May due process ba yun? Walang due process. Hindi kayo mahilig sumunod sa ginawa sa QGC. Putang ina. Grabe naman yung panggigipit. Libo-libong mga kapulisan pinadala talaga doon. Anong due process na due process? So ngayon, impeachment, hindi nyo tinanggap. Walang due process. Kayo yung mga nasa gobyerno, ng lakas ng loob na sumunod sa tamang proseso, pero ang mga tao hindi bulag.
hindi bingi. Alam ng taong bayan kung ano ang pinanggagawa ho ninyo. Boyeng Rimulya, paano po nagiging ombudsman yan? May kaso sa ombudsman? May due process ba yan? Anak ng kamote talaga, oh. Bendalo ang ginagawa ho ninyo. Hindi na nga bendalo, sabi ni Atty. Ferdinand Topacio, break dalo na talaga. Kayo yung mga lumalabag sa batas. Yung mga restitution sa pagiging state witness, nagpauso din kayo dyan, DOJ. Galit na galit si Marcolita dyan. Tapos pinapalabas pa ng mainstream media, protector daw si Marcolita ng mga diskaya. Hindi ho. Gusto lang sumunod si Marcolita kung ano po yung nakauyon sa batas. Ito yung mahirap sa mga hinayupak eh. Pag sila, sinasampahan ng mga kaso, sasabihin, sumunod tayo sa due process. Pero pag sila manggigipit, walang pumapalag na walang due process. Pag sinasabihan mo pa naman na, panggigipit yan. Pagkitil sa freedom of expression na freedom of speech. Butang ina, sedisyon agad. Fake news ka kaagad. Tuloy natin, Atty. Respecio. Opo, sa unang bahagi po ng linggong ito, attorney, ay nakausap nga po namin si Vice Chair ng House Committee on Justice, isa pong abogado, panyero po ninyo, si Congressman Attorney Jonathan Keith Flores. Natanong po namin kung paano po matityak ng House of Representatives ang patas na pagtalakay gayong ang mayorya ng mga kongresista ay kalyado po ng Presidente ng Pilipinas. Sabi po niya, and I quote, importante to note also na lahat naman ng congressman ay political person. So, dependent din sila kung ano ang public sentiment on that day. So, kung ang publiko ay nakita nila yung impeachment complaint at pabor sila or against sila, then most likely the decisions of Congress will also be swayed not just by the evidence presented but also by public opinion and of quote. Ano masasabi mo doon, sir? Exactly. Pabayaan ninyong makita ng mga congressman ang substance ng aming mga argument. Pabayaan nyo kami na ipresenta ang aming mga argument sa taong bayan. Dahil sabi na rin niya, kapag humusga ang taong bayan na totoong may kasalanan nga si BBM at dapat siyang ma-impeach, walang ibang magagawa ang mga congressman kundi sundin ang damdamin ng taong bayan. Pero mga boss, bakit hindi nyo pinabayaang marinig ng taong bayan ang laman ng aming impeachment complaint? Attorney, Tama. ano po ang sa inyo pong bayan, no, sa Isabela? Kamusta po ang assessment nila? Ano po natatanggap din yung feedback? Kaugnay po sa issue ng korupsyon, sa flood control? Meron pa silang mga pinapaabot sa inyo ng mga katanungan, attorney? Saan tayo hantong sa issue na ito, sa korupsyon? Masasabi ko sa inyo, yung korupsyon dyan sa flood control ay national yan kasama ng aming bayan. Meron kaming mga inquiry sa aming council, katulad ng mga ginagawa nilang hearing sa Senate at dun sa House of Representatives. 5 sa bayan lang namin na maliit Ghost 5 projects? flood control project ang bumagsak. At inamin yan mismo ng DPWH. At ganoon din sa Ilocos Norte, kasama namin si Governor Chavit kanina, ang dami niyang ipinakita na palpak na ghost project, hindi na kompleto or within 1 year, sira kaagad yung kanilang mga ginawang flood control o DPWH projects doon sa Ilocos. Yan pong problema na yan ay pang buong Pilipinas. Kaya nga po, maganda po na mai-reveal natin ang aming mga allegation, ang aming mga ebidensya dahil panahon na para makita ng taong bayan ang detalyadong pagnanakaw nila ng pera at salapi ng bansang Pilipinas. Meron ng Tama ka dyan, Atty. Harold Respecio. Mamaya, ilalabas natin yung kuha naman ng DDS vlogger na ito. Matapang itong si Susdoki. Talagang inikot niya lahat ng proyekto ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Alam nyo kasi, nung pumunta ako sa Ilocos, putang ina guys, marami talagang mga ganun, mga flood control na nakatiwangwang sa akin. Hindi lang natin nakukunan ng video kasi dumadaan lang. Pero yung tulay, pag dumaan ka sa tulay, makikita mo may flood control doon, puro mga bungal Wala, hindi natatapos Yan ang totoo. Sa Ilocos Norte, daming mga ghost projects. Mamaya, ipipli natin yung video. Tuloy mo na tayo konti. naman daw po silang ginagawa. Meron na daw po silang napakulong ng mga opisyales ng DPWH attorney. Hindi tayo papayag dyan na hindi mapanagot ang mastermind. Sino pa makakapagtanggi ng mastermind dito sa korupsyon na ito ay si President Bongbong Marcos. Correct. Sinabi na rin yan mismo ng kanyang mga dating kakampi. May detalyadong mga kwento. May delivery ng package, mali-maletang salapi sa kanila. May tatanggi ba natin yan? Kung sa normal nga, napatayan tapos yung gunman, umamin mismo na merong mastermind. Hindi mo ba paniniwalaan yung sinabi ng gunman? Siyempre, paniniwalaan mo. Lalo na't may circumstantial evidence na yung sistema nila ng unprogrammed appropriations at iba pang pagkuha ng budget sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para magamit lamang sa kickback ay detailed at documented at testified upon sa lahat ng mga hearings at interview sa media. Kompleto po ang ating ebidensya, hindi nila maitatanggi iyan. Bilang patuloy na lang. Gusto ko yung sinabi ni Harold Respecio, na kapag yung ganyang gunman kumanta, ibig sabihin, naniniwala ka dyan kasi siya mismo yung gumawa. Ang tinutukoy niya dito, parang si Saldico. Si Saldico po yung gumawa lahat ng mga scheme, nag-distribute ng pera, siya may alam, kumanta, bakit ayaw mo paniwalaan? At ang paniwalaan mo yung kinanta? Kasi si Saldico nga lahat ng may gawa ng mga alukapuls, siya lang namimigay. Kasakasabwat itong si Cabral. So paano yun? Hindi natin paniwalaan. Tuloy po. Siguro, attorney, ano na lang po yung mensahe ninyo sa ating mga kababayang nagmamasid, hindi lang po sa inyong lugar, kundi sa buong Pilipinas, maging sa abroad, attorney. Mga kababayan, huwag po kayong tumigil sa pagmamasid lamang. Obligasyon po natin na kontrahin ang lahat ng kalokohan na nangyayari sa ating lipunan. Ngayong naipresenta na namin sa inyo ang lahat ng pagkakamali ng ating gobyerno. Siguro tayo na ang magkukulang kapag hindi pa natin ito i-confront o hindi pa natin gagawin ang lahat ng hakbang para lahat sila ay mapanagot. Kapag hindi po tayo magsasalita, kapag hindi po tayo magpa-participate dito sa impeachment process na ito, baka tayo rin ang ating sisisihin, ang sarili rin natin ang ating sisisihin sa huli na bakit natin pinabayaan na magpatuloy ang ganitong kalokohan na nangyayari sa ating lipunan. Inuulit ko po, obligasyon po natin na patigilin ang lahat ng mga pagkakamali ng ating gobyerno. Dahil kung hindi, ang penalty ng pagiging tahimik at pagmamasid lamang ay pamunuan tayo ng mga demonyong mga politiko sa ating bansa.
Tama dyan, Attorney Harold Respicio, kailangan lumaban tayo kasi yung mga namumuno sa atin ay mga demonyong politiko. Kagaya ngayon ni Sandro Marcos, pinuntahan po ng isang DDS vlogger, putsang ina, yung flood control ghost projects ni Sandro, pinilit po nilang buhayin. Pero wala na, bistado na po. At saka may mga video na, lalo na pinuntahan po ng isang DDS vlogger. Tingnan nyo po yung flood control ni Marcos dyan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Gabo, Lawag, Ilocos Norte, Ayan na. kung saan ginagawa yung sa flood control mitigation project Aha. na dapat tapos na noong March, noong September 2025. Ngayon, Kasama ito sa budget ng GAA Oo. 2025. Pero ngayon pa lang, ginagawa itong proyekto na to. Putangin na mo, Sandro. So, Tinapos. malapit lang din ito Sa sa DPWH. DPWH Regional Office. Anak ng kamote, Ang nakakapagtaka, yung amount ito na 47 million, kahalintulad ng amount ng proyekto doon sa Kabit, Barangay Kabit. Oo, kambal Kung proyekto. saan 47 million din ang flood mitigation. Wala rin and, nagawa. Flood control construction doon sa nasabing barangay. So ano ibig sabihin nito? Pare-pareho ang amount. Inirelease pare-pareho ng March Kambal. 2025 at pare-pareho dapat matapos ng September 2025. Walang Ano natapos. yan? Ito pa. Puro pa Putang river, ina. puro pa construction at sa tingin ko, nauna yung hatag kaysa sa paglatag. So paano? Hindi na natin patatagalin. Ayun ang bahala Sayang ang bayot. na mag-isip. Ilocos Norte ito. Putang ina. Bayan ng Pangulo. Ah. Distrito ng kanyang anak, si Sandro Marcos. Pero nakita nyo kung paano nila gawin ang kanilang mga kontrata. Sayang ang bayot. Sayang ang bayot! Anak ng kamote ha, 247 million yon. So 80, so magkano ba? 90, 247 million, 40, 40, 80. So 7, tayo na, 94 no? 94 tama ba? Tama, 94 million. 94 million ghost project, sinahabol ngayon kasi pupunta ng ICI, kaso nga lang, putangin ng ICI, hindi naman po tiningnan. At yung proyekto na yun, katabi pa, yung opisina ng DPWH, anak ng kamote talaga, Sandro. Yan ang harap-harapan pangloloko sa kaban ng bayan. Harap-harapan ginagago tayo, pinapaniwala tayo, no? Na wala daw ghost project si Sandro Marcos. Kawawang nila lang, kawawa kabudlat ang mata. Dahil mayroong mga matatapang mga DDS vlogger, kagaya ni, Jesus Duque, kapangalan ni Jesus Crispin Rimulya. Dali ka dito, Sandro Marcos. Paano nyo po i-rebat yan? Ikitang-kita, sariwang-sariwa pa yung construction. No, yung semento sariwang-sariwa na itong proyektong ito, pinunduhan po yan ng 2025 GAA na dapat matapos na. Eh anong petsa na? 2026 na ngayon. Nung ngayon, nagre-repair pa lang kayo, ngayon pa lang kayong gumawa. Putang ina, ito maliwanag ito na ghost projects ni Sandro Marcos na pinipit, na pinilit nila binubuhay ang patay na multo. Wala na multo na yan, ghost projects na yan. Putang ina, dalawa pa kambal. Hindi na yan kayang tabunan pa. Ito yung maliwanag na panluluko sa mga Pilipino. Itong mag-amang ito, parehong utak magnanakaw. Itong mag-amang ito, parehong nakakasama sa ekonomiya ng ating bansa, parehong manluluko, magbubudol sa kapwa Pilipino. Sinong niluluko nila dyan? Ay, utang ina yung mga kapwa Ilocano nila, ang mga constituent nila, dyan sa kanilang distrito, sa lugar nila, sa Ilocos Norte. Ginagago ninyo mga tao dyan. Maayos na sana, mapakinabangan. Paano mapakinabangan? Eh, putang ina, kagagawa lang, bungal-bungal pa. Ito ay maliwanag na ghost projects, pilit binubuhay, pero ang tanong, mapagtakpan ba ito? Mapaniwala ba ang taong bayan? Ito yung sinasabi ni Manong Chavit Singson na nag-overtime ang mga gago sa paggawa ho ng flood control para mapagtakpan ang ghost projects ni Sandro Marcos na ang karamihan daw, kontraktor dyan sa proyektong yan, ay yung pamilyang Diskaya. Yan ang mahirap dyan. Pinagtatakpan nila yung totoong kasalanan nila at pinipilit, pinapaniwala ang taong bayan. Alam mo, Sandro, Bongbong Marcos, ang kawawa dyan, mga taga-Ilocos, mga kapwa Ilocano ninyong ginagago ninyo.